Hello, good morning everyone. Because you have time to watch, yes, it's my free time. Bawat tao ay may pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Ito ay sa pamamagitan ng paghahanap buhay. Ito man ay sa negosyo o kaya sa pagtatrabaho. Karamihan ay nasa pagtatrabaho. Ang iba ay nakakahanap mismo sa lokal nila. Ang iba naman ay lumuluwas sa syudad para sa mas malaking kitaan. At ang iba naman ay lumalabas na mismo sa sariling bansa. Sila po ang tinatawag na Overseas Filipino Worker o OFW. Okay, today I'm going to share an inspirational story about my journey here in Hong Kong and answer some question na hindi man direkta na tinatanong sa akin, kundi tanong sa kaisipan ng iba. Okay? Katulad na lamang paano daw ako nakapag-apply at nakapag-work dito sa Hong Kong. Paano ako nakapasok o nakapasa sa agency dahil sa physical na alam nila, ano? So, katulad ko yan. So, let's go! Paano ka nakapag-apply at nakapag-work sa Hong Kong? Okay, so bago ko sagutin ang tanong na yan, so share ko lang po, ano? So sa Pilipinas, nung nasa Pilipinas po ako, so ang simpleng pangarap ko lang po ay pumunta sa ibang lugar, sa ibang bansa, ay para lamang mamasyal, no? So hindi ko po akalain na binigyan ako ng pagkakataon, binigyan ako ni Lord ng opportunity, no, na ako po ay makapagtrabaho outside sa Pilipinas. Okay? So, okay, sasagutin na natin, no? Ang kuya ko kasi nung panahon na yon ay nag-work doon sa Hong Kong at time. Okay? Siya po ay driver doon sa Hong Kong. So, nagkataon na ang amo ng nanay ng kuya ko ay naghahanap ng driver. So, sa madaling sabi, ako po ay nirecommend ng aking kuya. So, ako po ay nirecommend niya. Na sabi niya, meron daw siya kapatid na kasing guwapo niya. Ayan. Kasing lang tayo, no? So, yun lang. So, sa madaling sabi, nirecommend po ako ng aking kuya. So, hindi po ako nag-apply. So, binigyan lang ako ni Lord ng opportunity na tanggapin yung pagkakataon na yun. So, yun lang po. Yun lang po yung kasagutan. Kaya po ako nakapunta sa Hong Kong at nakapag-work. Paano na-process ang papers mo? Okay, so paano na-process ang papers ko? So, nagkataon naman na ang asawa ng kuya ko ay nag-work sa employment o isa sa mga employment agency sa Pilipinas, no? Kaya sa tulong ng aking tita, no? Yun po, no? Na-process yung aking mga papiles. Yun lang po. Ano ang experience mo sa training at paglalakad ng documents? Okay, so ang experience ko noon ay talaga namang wala akong kaalam-alam, lalo na first timer ako, no? First timer ako na kumuha ng mga bagay na documents na para makaluwas ng bansa. So pagkuha pa lang ng in situ, yung tinatawag nilang in situ, no? Sa OWA, yung mga ganon, nagpitos po ako, marami po akong training na aking pinagdaanan, no? So, minsan nga nagugulat din yung mga kasamahan natin, yung mga kasabayan ko, ano?
yung mga kasabayan ko, karamihan sa kanila ay mga babae. No? Nagugulat sila dahil alam nyo na, physically, ganito tayo, and then yun, tinatanong din nila ako. So yan, minsan yun nga, sumasakay tayo kung paano tayo mag-table settings, table settings, magpalit na bedsheet. Marami pa akong natutunan. So yun siguro yung experience ko na talaga na anyway, ang pagkuha naman ng document ay okay lang naman. Madali lang. Yun lang. Hindi ba hadlang ang pananalita mo? Okay, so hindi naman depende yan, no? Depende yan kung marunong makinig, ang isang nakikinig, nauunawaan ako. Pero kung hindi ka marunong makinig, talaga hindi mo ako mauunawaan talaga. No? Sabi ko nga kanina, lakas loob lang ang meron sa akin. No? Lakas loob lang. Nakipagkaibigan, nakipagkakapwa. No? Kasi nung nasa high school ako, at saka nasa college, no? Ito kasi yung motto ko sa buhay, no? If others can, why can I? So, Tagalog, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Ayan, so maraming salamat. So marami pa po tayong mga pag-uusapan siguro, may mga katanungan pa. Pwede natin sagutin, ano? So, yun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat and stay tuned po sa mga may free time dyan. Don't forget to like and subscribe our channel para sa ating mga inspirational journey po ba, no? Dito sa Hong Kong. Maraming salamat po. God bless sa bawat isa. Bye-bye.